Well, magandang umaga pong muli sa bawat isa sa atin. Tayo ho ay dadako sa ating gawaing pagsamba. At good morning din po sa atin ho mga kapatiran na sa mga bahay-bahay at nanonood. Bago ho tayo dumako sa ating tawag ng pagsamba o sandali ng katahimikan upang maghanda sa pagsamba sa Panginoon, ilang mga announcements po muna. Una ho, ay kita na ho natin, tayo nasa MGCQ na at narito ang ilang mga kapatid, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, pang 14 ho ako. Ito ho ay more than less ng 50% ng capacity ng ating church at talagang naka-physical distancing ho tayo. Ang lahat ng dumarating ho dito, una, naghuhugas ng kamay at ginawa ho ng lahat yon. Pangalawa, dadaan doon sa foot disinfectant tray at ginawa rin ng lahat yun. And then mag-alcohol, o sa ngayon nakalagay ho doon ay hand sanitizer at ginawa ng lahat yun. And then nag-fill up. Sino ho hindi nakapag-fill up ng health screening form? Pag-fill up po lahat po yun at maging yung deklarasyon kung ano yung kanilang kalagayan ng kanilang kalusugan ngayon at ng mga nakaraang araw. And then also ay naka-face mask at all times. So pakisuot po patuloy yung ating mga face mask. Yung pwede tayong provide na face shield para ho sa ating ilang mga kapatiran. And again, yan ho ay face shield yun na every time na dadalo ho kayo dito. So pakilagyan nyo ho ng pangalan saan man para ma-identify nyo ho yung face shield nyo po. At nasa inyo kung iuwi nyo, pero siguraduhin nyo dadalhin sa susunod na linggo. Kung hindi man kayo kumpiyansa, ay pwede nyo iwan ho dito sa table dyan sa likod para ho sa susunod na Sunday na paggamit. At yan ho ay gagawin nating lahat sa tuwing tayo ho ay dadalo dito. So sa susunod ho na Sunday, Lord willing, pwede natin tayong dumating na medyo mas maaga-aga para magawa lahat ng steps na yon. It will take some time para ho manatiling safe at maging maayos ho ang ating pagsamba. And also, ating hinihilingan ng bawat isa na ipag-pray ang ating mga kapatiran, particularly ang ating mga kapatiran nagdadalang tao. Meron tayong dalawa, si Sister Rain Sausa ay malapit na. Ito nakaraang naka-communicate ko siya ay ang sabi niya ho ay August yata kung nagkakamali ang kanyang kabuanan, pero sa ngayon ay nakasuhi pa yung bata. So pag-pray natin na gumalaw pa ang sanggol ho na ito at maging normal ang kanyang kapanganakan. And also, Sister Marika Magallanes Adizas, ang Mrs. ho ni Brother Jesnel, ay naka-bed rest siya ngayon dahil kagaya ni Sister Jonah, nagkaroon siya ng konting bleeding. At so pag-pray ko natin ang mag-ina at nawa ay sila po ay gabayan, pagpalain ng Panginoon, maging provision sa kanilang mga pangailangan. Also, mga kapatid, yung iba siguro sa inyo, nakita na yung post natin sa page and group ng ating church. Nakikiramay ang ating buong iglesia sa pagpanaw ni Brother Ferdy Lorenzo. Nais niyo pong makiramay, siya po ay nakaburol sa Mary the Queen, dyan ho sa bypass. At nung 2 days ago, July 3, siya ho ay inatake sa puso, titakbo sa MMG, tinanggihan, tinakbo sa Malolos, hindi na ho siya umabot. At again, alam natin na lahat ng ito ay nasa kamay ng Panginoon. At if I have a memory of Brother Ferdy, lagi siya nandun sa likuran, tabi ng pinto. Lagi siyang nakangiti kahit sa ganung kalagayan. Ang huli yatang tagahatid ni Brother Ferdy, si Kuya, nahatid mo ba si Brother Ferdy, Kuya Ricky? Minsan? O sino ba naging huling tagahatid ni Brother Ferdy? So, pero again, ay nakikiramay ho ang buong JCBC family sa Lorenzo family, and if we may be able to communicate kahit simpleng message sa Facebook kay Sister Feli Lorenzo, I know na ma-appreciate po nila yun. So muli ho ay pag-pray natin ang mga bagay po na ito. Okay. Yun ho ang ating mga announcements. At atin hong nais paalalahanan ng mga kapatiran na sa mga tahanan, ito ho ay pagsamba sa Panginoon. At kailanman hindi seryoso. Ibig sabihin, laging seryoso ang pagsamba sa Diyos. At nais ko hong i-encourage ang mga magulang na ipaunawa sa inyong mga anak na kahit nasa mga bahay-bahay ay seryoso pa rin ang panahon na ito at kailangang mag-behave ng maayos sa pagsamba sa Panginoon.
Well, tayo ho ay dadako sandali ng katahimikan. Ito ho ay para lumapit tayo sa Diyos sa panalangin, hilingin ang kanyang pagsaliksik. Anumang kasalanan ay ating pagsisihan sa Panginoon at tayo ay ihanda ng Diyos sa pagsamba sa Kanya. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama, sa langit sa iyo kami ay lumalapit at nagpapasalamat. Pinupuri namin ang iyong dakilang pangalan. Tinataas ka namin. Sapagkat walang ibang Diyos maliban sa iyo. Ikaw na lumalang ng langit at lupa. Ikaw na nagpahayag ng iyong sarili sa pamamagitan ng iyong mga nilikha. At oo, Panginoon, salamat sapagkat ipinahayag mo ang iyong sarili sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, kagaya ng amin na pag-aralan kayo ng umaga, nawa, bigyan mo kami ng dagdag pa na uhaw at gutom, na makilala ka, na malaman ng iyong mga katotohanan sa pamamagitan ng salita mo na iyong binigay sa amin. Tama aming hiling sa umagang ito, nawa, maging sa pangangaral ng iyong salita, bigyan mo kami ng bukas na puso't isipan, katalinuhan upang patuloy na maunawaan pa ang iyong mga kalooban. Masunod, O Diyos, nawa, tulungan mo kami na kagaya ng sabi ni Santiago, maging mga tagaganap at hindi lamang tagapakinig ng iyong salita. Panginoon, namin din pong hiling, nagabayan at ingatan mo kami, maging ang mga kapatirang nasa mga tahanan. Nawa, O Diyos, tunay masumpungan mo, hindi lamang ang aming bibig at nguso ang malapit sa iyo, kundi, Panginoon, tunay ang aming buong puso at isipan, ang aming buong pagkatao, ay maialay namin sa iyo bilang haing buhay na karapat dapat naming hain sa iyo. Panginoon, samahan mo kami. Paalala mo sa amin sa matamis at espesyal na paraan. Oo, kung kinakailangan sa mabigat na paraan, paalala mo sa amin na nakatumhay ka ngayon sa aming pagsamba. Nawa lahat ng aming gagawin ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Maging kaluguran mo at hindi sa tao. Maging kapurihan mo at hindi sa tao. At lahat ng ito, O Diyos, maging ang aming paghiling ng pagsaliksik sa aming mga puso at buhay. Anumang kasalanan iyong masumpungan, Panginoon, tawarin mo kami. Linisin mo kami. At salamat, O Diyos, sapagkat sa aming Panginoong Jesus ay may kapatawaran, may paglilinis ng aming mga kasalanan. Lahat ng ito ay sa iyo namin inihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Hindi po natin stand up for Jesus. Oh
magbasa ng ng Panginoon. Sa Psalm 7 verse 1 hanggang matapos po mga kalahatan. Psalm 7 verse 1 hanggang matapos po. Sa ating mga kapatid na sa bahay, sabay po natin basahin ang mga talatang ito. Handa na po kayo. Ready, read. God be merciful unto us and bless us, and cause his face to shine upon us, that thy way may be known upon earth, thy saving health among all nations. Let the people praise thee, O God. Let all the people praise thee. Oh, let the nations be glad and sing for joy. For thou shalt judge the people righteously, and govern the nations upon the earth. Let the people praise thee, O God. Let all the people praise thee. Then shall the earth yield their increase, and God, even our own God, shall bless us. God shall bless us, and all the ends of the earth shall fear you. Amen. Maraming nasa langit, Panginoon muli, narito ang iyong mga anak. Natuloy, Panginoon, at pupuri ng kapatalanan. Sa iyong dakilang kapangyarihan, Panginoon, pinapakita po sa amin. Salamat po sa iyong Ama. Sa biyayang ito, tingin sa amin. Na tunay, Panginoon, ang lahat ng bagay ay iyong hawak, pagkat kayo ang aming Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Ang ginagawa mo, Ama, ayaw na yung kalooban. Anong maging maisip, pagkat kayo po, pinakamataas, kayo po ang nakakadang ng lahat ng bagay naman. Sa tunay, Panginoon, maliban, paalam niyo sa amin, Panginoon, wala kayo magagawa kapag napakataas nito. Ngayon kaisipan, Panginoon, ay hindi tulad ng aming kaisipan. Alam namin, Panginoon, na tunay, ito lang po, ang lahat ng biyaya. Ang aming buhay ay ang hawak. Ang salimutan, Panginoon, ay hawak mo. Ano man, ang nangyari sa Panginoon namin, ang pagkulado naman. Kaya salamat po ang muli. Yung katapatan ng salita. Muli, yung sinahayag sa amin. Thank you po, Panginoon. Aming may Diyos. Ang pangyarihan sa lahat. Tunay, hindi lang po kami umaasa. Sama po ang sabi ng salita, Panginoon. Na kami po yung kaawaan, Panginoon. Kami po ay tatakot po. Tulungan niyo po, Panginoon, na aming bansa na dumadaan, Panginoon. Sa pandemic na ito, Panginoon, tunay na hindi namin alam kailan po ang nakakaroon. Tulungan niyo, Ama, po ang tatakot po namin. Po kami paantulog ninyo upang mangyari ito, Panginoon. Kaya Panginoon, makita namin ang mga bagay na ito na may kadahilanan kung bakit Panginoon. Patunay ang bawat tao, Panginoon, magsisi, Panginoon, at makita, Panginoon, ang kahinaan ng laman, Panginoon. At makita namin, makita nila, Panginoon, ang kaligtasan, kaya nagbumula ng puso. Tulungan niyo, Panginoon, ang tao, sumasampalataya po. Pagigsak po kayo, Ama. At makita nila, Panginoon, na wala ng pag-asa, maliban, sumampalataya ng puso. Lahat ng mga masabahagi nito na kami po nagkakatid sa Kristo. Tulungan niyo po ang bawat sa Panginoon. Tama ay mga puso sa inyong kapagsambahan ng upan. Pagkat Panginoon kita niyo, Panginoon, na naman tayo. Salamat po muli. Salita, Ama. Tunay. Kami po ay napukulang ang bahan nito sa nalalaman namin na ito yung salita, Ama. Tuturo sa amin kung ang dapat namin gawin sa aming buhay. At hindi ko kami mangamba kami susunod, Panginoon, sa iyong salita. Kami napukulang ang mapatawad ko. Muli, pagiging sa aming puso, Panginoon, ang pagnanasa, ang basahin ng iyong salita. Muli, Panginoon, ang pagmamahal po sa inyo at namin. Nakulang ang kulang ko. Bigay niyo sa aking puso, Ama. Lalo-lalo kami ng pag-ibig, mga kapatiran mo, tulungan mo kami. Muli ko, Panginoon, dalangin ko, ang muli niyong ingatan, ang kayo sa dahon ito. So po, pangunan po ng anong kami, lagot po.
siya. Salamat po sa Ama, muli sa galingan. Nagbigay sa kayo. Salamat po sa galang po. At tunay, tulungan niyo po sa Ama, kinakalakasan, at po wisdom. Na mapangunahan, Panginoon, yung kaysa, mapakain, Panginoon, yung spiritual na bagay na gagaling na yung Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na maglagay po kayo, Panginoon, sa iglesia po ng mga aral. Dagdag po kayo, Panginoon. Hindi namin, sana, bigay po kayo, iglesia po. Mga aral po. So, ang ibang nila, Panginoon, ng mga usad, Panginoon, ang masagana ng iglesia. Salamat po ulit. Maulit naman sa inyo lahat ang pulihan. Salamat. Dalangin niyo po, Panginoon, bawat kapatid na ito ng mga karamdaman. Tulungan niyo po, Ama. Aming kapatid na sinunod, Panginoon. Kalagtid po ulit. Dahil po, Panginoon, magalingan. Kailang mga karamdaman lang namin, Panginoon. Tunay. Ito yung mga pagaling. Kundi, Panginoon, ang pinaka-importante, Panginoon, ang kanilang pananampalataya. Ang bagaman, Panginoon, kapagaling po sila, Panginoon. Kailang pananampalataya. Kundi, Panginoon, pag-asa namin yung nasa ito. Ang aming katawan, Panginoon, ay mamamatay, Panginoon. Sana, Panginoon, nakita namin, mabilang. Ang aming, ang iyong pangako sa amin, Panginoon, ay nakita namin, magalakas, Panginoon. Salamat ng mga Ama, malawalhatin namin na ito mga awikan. Kaya yung salita ay mga Panginoon, sa inyo po aming mga mata sa amin. Ang aming puso, Panginoon, kapag na kita namin, Panginoon, ang tunay ng butihan, malawalhatin namin kayo ng napakataas. Salamat po muli, lang po ang sarapong dalangin Ama, makita ng po ng iyong anak, aming Panginoon sa Kristo. Kita niyo kayo. Awitin po natin the story. Wow. Tayo'y dadako sa ating pagkakaloob
Pero nais kong hilingan, mga kapatid, na hindi na tayo gagamit muna ng envelope, pero wag nating maganda itupiin natin sa maliit na paraan at coveran natin sa ating mga pagbibigay. At sa ating man mong pagpila ay panatilihin natin yung physical distancing. So kung kayo ay may mga Biblia, ay kung maaari nyo pakibuksan sa 2 Corinthians chapter 9, kung hindi man ho ay narito sa ating gilid, ay pwede ho nating basahin ang basihan. 2 Corinthians chapter 9, basahin ho natin verses 6 to 8. Ito po ang sabi ng Panginoon tungkol sa pagkapaloob. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Malayan po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. O Panginoon naming Diyos, muli, tunay, wala kaming ibang tinitindigang bato kung hindi si Kristo. Tunay, Panginoon, ano man ang mangyari sa aming paligid, o ano man ang mangyari sa aming sariling katawan, nawa ang katotohanan nito ang patuloy na humawak sa amin. Si Kristo ay namatay at muling nabuhay. At ito ay sapat para sa aming kaligtasan. At dahil siya'y buhay, kaming mga nasa Kanya ay mabubuhay. May pag-asa ng buhay na walang hanggan. May pag-asa ng muling pagkabuhay. Panginoon, tulungan mo kami na tumingin sa mga bagay na nasa itaas. Tulungan mo kami na tumingin sa mga bagay na eternal. Na Panginoon, ito ang mas magbigay ng direksyon sa aming buhay. Ang mga bagay na eternal ang mas magbigay sa amin ng direksyon sa aming mga desisyon. Tulungan mo kami, O Diyos. Muli, Panginoon, sa aming pagkakaloob, tulungan mo rin kami na magkaroon ng tamang puso. Ilayo mo sa amin ang pusong madamot. Hindi, Panginoon, palitan mo ng puso na may pagsamba. Puso na may pagpapasalamat. Puso na may pagmamahal. Kagaya ng aming nabasa, puso na may kagalakan na ikaw ay parangalan maging sa pamagitan ng aming mga tinatangkilik. Pagpalain mo po, Panginoon, ang kaloob ng iyong mga anak. Gamitin mo po patuloy sa ikalalago ng gawain dito at kaluluwalhati ng iyong pangalan. Nawa, O Diyos, kung patuloy na gumabay sa amin pong gawain, dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Blessed be the Lord. Blessed be the name
Purihin po ang Panginoon at patuloy ho tayong nag-a-adjust sa mga bago. Ano ho, sabi nga nila ay new normal, and we are longing at nawa. Kaya nung ating laging paalala, ang mga ganitong kalagayan ay lalong magtulak sa atin na mag-asam, hindi lamang ho na makapagtipon-tipon kagaya ng dati dito sa bahay-sambahan, kundi lalo nating nasain, the General Assembly of all the believers. Lahat ng mga mananampalataya, kapag dumating na si Jesus, at kinuha niya na ang kanya, tayo'y magkakasama-sama sa piling niya. Anong saya. At lalo, walang hadlang na pagsamba. Hindi na kailangan ng physical distancing. Hindi na mahirap magsalita ng nakamask. Siguro alam niyo ho yun, pag matagal nang nakasuot ang mask na ito, ay medyo naiiba na ang amoy. Na sarili mong hininga. Nevertheless, tayo nagpapasalamat sa Diyos, maging sa mga kapatiran na katunghay sa mga tahanan, at nawa ay tayo ho'y patuloy na sama-sama. Doon may distansya, pero sama-sama pa rin na sumamba sa Panginoon. Ito ho ang ating unang linggo under MGCQ. At higit 3 buwan ho tayo na hindi nagkasama-sama sa atin hong mga pagsamba. It is very strange, kakaiba. Kakaiba na makita ang sitting arrangement natin ngayon. Kakaiba na makita ang maraming mga mukha na wala dito. Pero matiwala ho kayo mga kapatid, mas kakaiba kapag yun lang camera nandito at isa lang nanahandaan ang aking kasama, ay mas lalong kakaiba. At akin hong panalangin at umaasa sa Panginoon na kahit tayo ho ay hindi nakakapagsama-sama o nakakapisan, magkakasama itong mga nakaraang mga buwan, akin hong panalangin na tayo ay nawa patuloy na lumalago sa ating pananampalataya. Nawa patuloy tayong lumalalim sa pagkakilala sa Panginoon. Sabi ko nga ho sa isang post ko sa Facebook, kung ang mga bata ay walang natututunan ngayon patungkol sa Diyos dahil hindi nakakapunta sa church, ang ibig sabihin noon, labis na nagkukulang ang mga magulang sapagkat hindi nila tinuturuan sa mga bahay ang mga bata patungkol sa Diyos. I hope na tinuturuan, I hope na natutuwaga ng kanyang puso at marami pang iba. I-check ang vital signs. Maaaring magpa-laboratory, magpa-blood chem, or magpa-urine culture, kung ano pa, upang makita kung malusog ang isang tao. Pero paano natin masasabi ng isang iglesia ay malusog? O mga kapatid, pinili ko ho na ito ang ating pag-aralan ngayon sa unang linggo na tayo ay sama-sama, sapagkat sama-sama tayo dapat na nagsusumikap at patuloy na gumagawa sa biyaya ng Panginoon upang manatiling malusog ang iglesyang ito ng Jesus Christ Baptist Church. At sa biyaya ng Panginoon, sa mga talatang ating babasahin, titignan natin ang mga marka ng isang malusog na iglesia. Mga marka ng isang malusog na iglesia. Una ko na sasabihin, hindi ito lahat ng mga marka. Marami pang mga marka na maaari tayong sabihin at sa iba't ibang mga lugar sa Biblia. Nevertheless, sa particular na passage na ito, sa biyaya ng Panginoon ay nawa matuto tayo. At sa kahit na tayo ay hindi madalas nakakapagpisan na magkakasama, tayo pa rin sana ay nagsusumika upang mapanatiling malusog ang iglesyang ito ng Panginoon. So nais ko kayong ayayahan para sa ating pag-aaral. Titigil muna tayo sa 1 Peter. Lord willing, this Sunday hanggang next Sunday, titignan po natin ito. Colossians chapter 1. Colossians chapter 1. Kung kayo ay mga Biblia ay pakibuksan. Nais ko kayong ayayahan sa pagtayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Colossians chapter 1. Verses 1 to 8. Colossians chapter 1, verses 1 to 8. Kung yun ang nakita, babasahin ko po. Ito po ang salita ng Diyos. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy,
our brother. To the saints and faithful brethren in Christ, which are at Colossae, grace be unto you, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love which ye have to all the saints, for the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel, which is come unto you, as it is in all the world, and bringeth forth fruit, as it doth also in you, since the day ye heard of it, and knew the grace of God in truth. As ye also learned of Epaphras, our dear fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ, who also declare unto us your love in the Spirit. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita, manalangin po tayo. O Panginoon naming Diyos, muli sa iyo kami ay lumalapit, humihingi ng tulong at paggabay. Buksan mo nawa ang aming mga mata. Bigyan mo kami ng liwanag upang aming makita ang mga dakilang bagay mula sa iyong salita. Turuan mo kami, Panginoon, hindi lamang sa ikakatungtod ng aming mga isip, kundi sa kababago ng aming mga buhay. O nawa ang mga salita mo ngayon, Panginoon, ay gamitin mong makapangyarihan sa ikakapanatili ng kalusugan ng iglesia ito maging sa panahon ng pandemya. O Panginoon, muli, ikaw po ang patuloy na kumilos. Ang patuloy at aming hiling, ikaw pong patuloy na magligtas. Salamat po, O Diyos. Gabayan mo kami, tulungan mo kami, ingatan mo kami. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Pwede na po magsiupo ang lahat. Ito ho ang ating pinakamensahe. A healthy church cannot and must not be measured by human or worldly standards, but by the standards or descriptions found in the Word of God. Ang isang malusog na iglesia ay hindi dapat at hindi marapat sukatin sa pamamagitan ng pamantayan ng sanlibutan, kung hindi sa pamamagitan ng pamantayan at pagbibigay uri o deskripsyon na masusumpungan mula sa salita ng Diyos. Bakit po? Sang-ayon sa sanlibutan, ang malusog na iglesia ay kailangan maraming tao. Sang-ayon sa sanlibutan, ang malusog na iglesia, kailangan maraming laman ang offering. Sang-ayon sa sanlibutan, ang isang malusog na iglesia, kailangan masaya ang mga taong uma-attend doon. Kailangan satisfied, kailangan komportable, kailangan nandoon ang iba't ibang mga elemento na kinauhumalingan ng sanlibutan. Ilang beses ko nang narinig at maging nabasa ang patotoo ng ilang mga mananampalataya na pumasok sila sa loob ng isang church Sunday morning, pumasok sila sa isang church, ang dilim-dilim at nung nagsimula ang kantahan, ano ba to, disco? Pero ang paniniwala nila, yun ang malusog na iglesia. O mga kapatid, hindi dapat sukatin. Hindi ko sinasabing masama ang madaming tao. Pero mga kapatid, hindi natin dapat sukatin ang kalusugan ng iglesia sa pamamagitan ng pamantayan ng tao. Ang panukat dapat ay walang iba kung hindi ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ngayon, kagaya ho nung sinabi ko kanina, ay meron mo iba bang mga marka o ng isang malusog na iglesia na wala sa mga talata na ating binasa, kagaya ng isang masigasig na paghahayag ng ebanghelyo, kagaya ng pag-a-apply ng disiplina sa iglesia kung kinakailangan, pag-obserba sa mga ordinansa, particularly ng Lord's Supper at ng baptism, at alam ng mga miyembro at ginagamit ng mga miyembro ang kanilang mga kaloob parang ipaglingkod sa isa't isa sa lalong ikakatatag at ikalalago ng iglesia ng Panginoon. Again, this is a healthy church.
Kumbaga, ang bawat miyembro ng katawan ay gumagalaw ng maayos at ayon sa kanyang mga disenyo at namumuhay ng maayos ang katawan. Ganun din dapat ang iglesia. Isa po sa maaaring na-expose sa panahon natin ngayon na nakita na kapag wala ang mga tao dito sa church, kulang tayo ng mga volunteers. Wala ang mga young people, hindi pwedeng pumunta ho dito. Kulang ang mga naglilinis, yung mga nag-aayos ng mga bagay-bagay, at lahat ay kailangan asikasuhin. Hindi man lahat, karamihan ay kailangan asikasuhin. Again, mga kapatid, gusto ko makita natin ito. Hindi ako nagre-reklamo, pero ang gusto ko lang makita natin bilang isang iglesia, tayo ay isang katawan na may iba't ibang parte na dapat meron tayong ginagawa. Yun ay isang malusog na iglesia. Now, isang short background lamang po sa ating binasa. Ang Book of Colossians ay sinulat ni Apostol Pablo sa loob ng kulungan. Kagaya ng Philippians at maging ng Ephesians at ng Philemon. Kaya pag binasa ho natin, lalo na ang Ephesians, Colossians, Philippians, nakita natin mayroong pagkukunting pagkakahawig-hawig ito dahil higit sa malamang sinulat ito ni Pablo ng ilang mga magkakasunod na panahon sa isang kulungan. These are called the prison epistles. Ang Colossae ho ay 100 miles east of Ephesus. Pero hindi ho si Pablo ang ginamit ng Diyos para matatag ang church at Colossae. Basahin lang natin sa chapter 2, verse 1 ang sabi, "For I would that ye knew what great conflict I have for you and for them at Laodicea and for as many as have not seen my face in the flesh." So mga kapatid, itong sulat na ito, higit sa malamang ito yung first encounter ng mga Kristiyano sa Colossae kay Paul. Hindi pa sila nakikita. Hindi pa siya nakakarating sa Colossae. So hindi siya ang ginamit ng Diyos para matatag ang iglesia doon sa Colossae. At higit sa malamang, ito yung paraan o ito yung dahilan kaya ganun na lamang ang pagpapakilala ni Pablo. Balik tayo sa chapter 1 verse 1. Ang sabi niya, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God. So nahandoon ang pagdidiin niya sa kanyang apostolic calling mula kay Kristo. Hindi siya isang taong nagmamagaling lamang, kundi isang apostol, isang mensahero na sinugong mismo ni Jesus para magdala, maghayag ng mga salita ng Panginoon mula sa Diyos. So muli, itong iglesyang ito ay hindi tinatag sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Nevertheless, ang iglesyang ito ay meron ding mga problema. Isa sa mga problema ay yung tinatawag ngayon na Gnosticism, na pag binasa natin ang Book of Colossians, mapapansin na parang merong inaatake na maling paniniwala si Apostol Pablo na higit sa malamang kumakalat or na-expose doon ang iglesia sa Colossae. Sa verse 2, ang sabi sa Colossians 1 verse 2, sino ang sinulatan ni Pablo? To the saints and faithful brethren in Christ which are at Colossae. Tignan lang ho natin ang sabi niya, to the saints and faithful brethren. Mapansin lang ho natin mga kapatid, ang sabi niya, hindi siya to the saints and the faithful. Anong ibig sabihin? Iba yung saints, iba yung faithful. No, ang sabi ni Pablo, to the saints and faithful. Anong ibig sabihin? The saints and the faithful are the same group. Iisa lang. Ibig sabihin, inaasahan. If you are a saint, you are faithful. Ibig sabihin, inaasahan. It is assumed sa salita ng Diyos. Hindi kilala ng Biblia ang isang Kristiyanong hindi tapat. Ina-assume ni Pablo na kapag ikaw ay nagpapakilalang Kristiyano, ikaw ay tagasunod ni Kristo. Ikaw ay nagtatapat kay Kristo. To the saints and faithful brethren in Christ. Maaaring hindi pa sila nakikita. Maaaring hindi pa sila hindi maaari. Talagang hindi pa sila nakikita. Sabi ni Pablo, hindi pa sila personal na nakakapag-usap. Pero ang sabi ni Pablo, saints, faithful brethren, mga kapatid ko kayo in Christ.
in Christ. At mamaya makikita natin paano ito nalaman ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So this is the typical greeting ni Pablo sa mga mananampalataya na pinagmumulan ng biyaya, ng kapayapaan. Ang source nito ay walang iba kung hindi ang Diyos para sa mga Kristiyano. Anong sabi niya sa verse 3? We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus. Ang sabi ni Pablo, we give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, always for you, praying always for you. Why? Since we heard of your faith in Christ. Mula nung nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo, nagpapasalamat kami sa Diyos. Mga kapatid, nais ko lang pansinin natin sandali, ang pinapasalamatan ni Pablo ay hindi yung taong nagdala ng Ebanghelyo. Ang pinapasalamatan ni Pablo ay walang iba kung hindi ang Diyos. Yes, purihin ang Panginoon sa mga taong ginagamit niya. Purihin ang Diyos, may mga taong nagpapagamit sa Kanya para ang Ebanghelyo ay ihayag. Pero mga kapatid, huwag tayong magkamali. Ang papuri ay pasalamat ay kailangang mauwi sa pangalan ng Panginoon. O kamakailan lamang, nakapakinig ako ng isang kakilakilabot na bagay. Isang kilalang pastor sa Maynila. Congressman pa, kilala na nung iba. Hindi siya patras, abante siya. Tapos kilala niyo na ngayon, kasi ang sabi niya, ganong karaming church, Baptist church sa Pilipinas ang lumalago kagaya nito, kagaya ng church nila. Ganong karaming Baptist church daw sa buong mundo ang lumalago kagaya nito. Sabi niya, wala pa daw 10%. Paano daw nangyayari yun? Yung paglago, paano daw nangyayari yun? How does it happen? Sabi niya. Paano nangyayari yun? Through God? Sabi niya, no. Depends upon the leader. Narito ang kamangmangan ng taong nagmamapuri sa harapan ng Diyos. Paano daw lumalago ang gawain? Sa pamamagitan daw ba ng Diyos? Sabi niya, no! Sa pamamagitan ng leader. At sino yun? Siya. Hindi niya ba nabasa ang sabi ni Pablo? Ako ang nagdilig. Ako ang nagtanim. Si Apollos ang nagdilig. Ang Diyos ang nagbibigay ng paglago. Sino mga leader ang ilagay mo dyan? Kung hindi palalaguin ng Diyos, walang mangyayari. We give thanks to God. The glory belongs to God, not to man. Siya ditong taong gawa sa putik na magnanakaw ng kaluwalhatian ng Diyos. We give thanks to God. Ano man ang gawin ng Panginoon sa ministeryong ito, piliin niya ang pagpalay at magligtas siya ng maraming mga kaluluwa. We give glory to God. Yes, salamat sa mga nagpapagamit. Salamat sa mga naglilingkod. But ultimately, it is God and God alone. Tayo ay kagamitan lamang. Sabi ni Pablo, we give thanks to God. Ang sabi niya, kailan daw? Since we heard of your faith in Christ Jesus. So dito ho papasok yung punto na atin titignan ng mga marka ng malusog na iglesia. Nasukat na nagpapasalamat si Apostol Pablo para sa mga mananampalataya. No, again, hindi si Pablo ang nagturo sa kanila. Hindi si Pablo ang nagpapastol sa kanila. Pero narito ang kalusugan ng kalagayan ng iglesia sa Colossae. Unang marka ng isang malusog na iglesia, there is true saving faith in Christ. Merong tunay na nagliligtas na pananampalataya kay Kristo. Merong tunay na nagliligtas na pananampalataya kay Kristo. Ito dapat ang simula. Ito dapat ang nasa unahan.
Dahil kung walang pananampalataya kay Kristo, hindi ito iglesia kung hindi pagtitipon lang. Kung walang tunay na pananampalataya sa totoong ebanghelyo, hindi ito iglesia kung hindi club lang, social gathering lang. What makes a church a true Christian church, firstly, is faith on the gospel. Nahandoon ang tunay na pananampalataya sa ebanghelyo ni Kristo. Dito tayo magsisimula. Hindi membership, hindi baptism, hindi bagong buhay o paraan ng pamumuhay, kung hindi tunay na pananampalataya kay Jesus. At susunod na lamang ang ilang mga bagay. Anong sabi ni Pablo? Since we heard of what? Your faith. Gusto ko lang bigyan diin, it is personal. Ang pananampalataya kay Jesus ay isang personal na bagay. O makaramihan na nandito ay mga magulang. Nais kong ipaalala, hindi porket nananampalataya si nanay, hindi porket nananampalataya si tatay, si lolo o si lola, ay okay na ang mga anak o mga apo. No! Kailangan nilang makilala si Kristo. Kailangan nilang sumampalataya kay Kristo. Kailangan niyo ipakilala sa mga bata si Jesus. Their faith. O salamat sa Diyos sa mga magulang na binibigyang pansin ng kalusugan ng mga bata. Kinakamusta o kamusta ka na, nagkalagnat ka, ano ang pakiramdam mo? Purihin ng Panginoon itong mga nakaraang linggo. 16 na araw ho akong naka-isolate. June ano ba yun? 17 yata ako na nagkakamali. Nilagnat si Brother Paul. Kakapamalengke ko lang nung umaga, pagdating ng hapon, nilagnat ako. Out of nowhere. Siyempre, anong iisipin ko? Gusto kong ingatan yung aking mag-ina. Bumukod ako dito sa office. Sa loob ng 16 na araw, ito ang bahay ko, yung aking opisina. At ang daming mga tao nangangamusta at hindi pumapalya nangangamusta ang aking ama't ina. Kamusta ka na po tuwing umaga? Kamusta ka na po? Ano pakiramdam mo? May lagnat ka ba? Ganito, masakit ba katawan mo? Hindi ka ba nahihirapan huminga? Kamusta? Napakaganda, napakasarap, nararamdaman ng pagmamahal at praise the Lord. Kung kinakamusta ng mga magulang ang pisikal na kalagayan ng mga anak. Mga magulang, nakamusta nila ba ang kaluluwa ng inyong mga anak? Nabigyang pansin na ba ang kalagayan ng kanilang kaluluwa? O maaaring siya'y malusog, pero malusog na patungong impyerno. O dapat magbigay pansin ng magulang. Ang magliligtas sa kanya ay hindi ang pananampalataya ni nanay at ni tatay. Your faith. Ang pananampalataya ay personal. Ang sabi ni Pablo sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Kanino? To everyone that believeth. Sa bawat sumasampalataya. Hindi to wholesale, patingi-tingi, paisa-isa. Yes, pwede magligtas ang Diyos sa isang bagsak ng maraming mga tao, kagaya sa Acts chapter 2. 3,000 katao ang niligtas ng Panginoon. Pero lahat ng iyon ay may individual na pananampalataya kay Kristo. Your faith. So it's personal faith. And then let's look at the subject of the faith. Or the object of the faith. Ang sabi niya sa verse number 4, since ye heard of your faith in Christ Jesus. Ang pananampalataya nila ay na kay Kristo Jesus. Sad to say, maraming mga Pilipino ang pananampalataya na kay Maria. Ang pananampalataya na sa sarili. Magpapakabait ako para pumunta ako sa langit. Magsisimba ako para pumunta ako sa langit. Ang kanilang tiwala ay nakasarili at wala kay Kristo. Ang pananampalataya nila, personal na pagtitiwala nila ay na kay Kristo Jesus. The historical, a true historical Jesus. Ibig sabihin, isang makasaysayang Jesus. Hindi siya Jesus na kwentong kutsero lamang. Hindi siya Jesus na pinikhang isip lamang. Kundi siya isang Jesus na tunay na umiral, tunay na nabuhay,
tunay na tinukso, ngunit tunay na hindi nagkasala, tunay na napako sa krus, at oo, tunay na nabuhay muli. Ito ang Jesus na dapat sampalatayanan. And again, not just mere knowledge and acknowledgement. Oo, naniniwala ako may Jesus. Oo, naniniwala ko na matay siya at muling nabuhay. Naniniwala ko doon. Maaaring you have the knowledge. Maaaring you are acknowledging. Pero itong tanong, do you trust? Nagtitiwala kay Kristo sa ginawa niyang pagbabayad sa krus. Buksan natin sa Ephesians chapter 1. Balik ng kaunti. Ephesians chapter 1, verse number 13. Ano po ang sabi? In whom ye also trusted. So nandun yung pronoun, personal pronoun na whom. Sino yun? Si Jesus. Anong sabi ni Pablo? Kay Jesus, kayo rin naman ay nagtiwala. Again, that word trusted and believe ay interchangeable. You believe, you trusted in Him, in Christ. Anong ibig sabihin ng pagtitiwala sa Kanya? Ano yung pagtitiwalaan mo? Pero mga tao, again, kanilang napagkakamalian, basta naniniwala ako may Jesus, okay na yun. Naniniwala ako na matay siya sa krus, nabuhay siya, naniniwala naman ako, Brother Paul, okay na yun. No. Again, mere knowledge and acknowledgement is not enough. Ang sabi niya sa verse 13, in whom also ye trusted. Anong ibig sabihin nun? After that ye have heard the word of truth, pagkatapos mong marinig ang salita ng katotohanan, alin yun? The gospel of salvation, ang ebanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan, in whom also after that ye believe. Kay Kristo ikaw ay pagkatapos mong sumampalataya, ano yung sinampalatayanan mo? Na siya'y namatay para sa iyong mga kasalanan at muling nabuhay. That is the gospel of our salvation. That is our salvation. So anong sabi mo ni Pablo sa mga taga-Colossae? Since we heard of your faith in Christ Jesus. Not in a religion, supposedly, na tinatag ni Jesus. Meron mga tao na nandun ang kanilang pananampalataya. Nandun ang kanilang tiwala, nasa sa relihiyon na kanilang kinakaaniban. O mag-ingat tayo mga kapatid, merong mga Baptist, ang kanilang tiwala ay nasa panalangin kanilang ginawa. Paano ka naligtas? Tinanggap ko si Jesus. Paano ba siya tinanggap? Nag-pray ako. So paano ka naligtas? Kasi nag-pray ka. Tanungin niyo si Brother Paul, Brother Paul, paano ka naligtas? Oo, naligtas ako dahil siya'y namatay sa krus para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay. At ako ay nagtiwala sa Kanya. Hindi sa isang panalangin ginawa ko, kundi sa pagliligtas na ginawa niya. Now, hindi ko sinasabing maling manalangin, pero delikado ka kung ang pag-asa mo ay nakaangkla sa isang panalangin ginawa mo at hindi sa ginawa ni Kristo. Your faith in Christ. Kailangang maliwanag. Ito ay marka ng isang malusog na iglesia. Patuloy na tinuturo ang kaligtasan ay kay Kristo lamang. Anong sabi ni Pablo? Buksan natin sa 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2. Verse number 2. 1 Corinthians 2:2, sabi niya, for I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and what? And Him crucified. O ako'y nagpasya na walang ibang ipapaalam sa iyo. Yes, marami siyang tinuro sa Korinto. Pero ang suma total ng lahat ng iyon, ang sabi ni Pablo, Jesus Christ and Him crucified. Yun ang pangunahing mensahe. Yun ang pinaghuhumiyaw para doon mamamatay si Apostol Pablo. Jesus Christ and Him crucified. O, meron mga pastor mamamatay yata para sa ikapo. Mamamatay para sa Baptist na pangalan. O mga kapatid, manatili
na ang pinapahayag ng ipulpitong iso at malusog na iglesia ay si Kristo namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Isang malusog na iglesia ay may tunay na pananampalataya kay Jesus. Pangalawa, ang isang malusog na iglesia ay may pagmamahalan sa kapatiran. Ang isang malusog na iglesia ay may pagmamahalan sa kapatiran. Anong sabi sa verse 4? Balik mo tayo. Since we heard of your faith in Christ Jesus, anong kasunod? And of the love which ye have to all the saints. Mula nung aming nabalitaan ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang inyong pagmamahal na nasa inyo patungkol sa lahat ng mga santo o sa lahat ng mga mananampalataya. O mga kapatid, narito ang pangalawang marka na gusto kong matandaan natin. Marka ng isang malusog na iglesia, merong tunay na pagmamahal sa kapatiran. Ang isang malusog na iglesia ay isang iglesia binubuo ng mga tao na merong pakialam sa isa't isa. Merong pagmamahal sa kapwa mananampalataya. At pagmamahal na ito ay hindi dahil kadugo mo siya. Ang pagmamahal na ito ay dahil sa dugo niya na namatay sa krus at muling nabuhay. Mga kapatid, ang pagmamahal sa kapatiran ay hindi isang maliit na bagay sa buhay ng isang Christian. Actually, pag nagbasa tayo ng Biblia, kung wala kang pagmamahal sa kapatiran, baka hindi ka Christian. Buksan lang muna natin sa 1 John. Una muna sa John chapter 13. John, hindi 1 John, John. John chapter 13 and verse 34. Ano po ang sabi ni Jesus? John 13 verse 34. A new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. How did Christ love us? He gave Himself. He sacrificed. Andun ang pagsasakripisyo. At ang sabi ni Jesus, ito yung bagong utos na ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo sa isa't isa kung paano ko kayong minahal na handoon ng pagsasakripisyo. At ang sabi niya sa verse 35, by this shall all men know that ye are my disciples. Makikilala, malalaman, mahayag, makikita ng mga tao na kayo nga ay mga disipulo. Ano yung sabihin ng disipulo? Tagasunod. Ano ang pangunahing marka na sinabi mismo ni Jesus na ikaw nga ay tagasunod niya? If ye love one another. Again, nais ko itong balansihin. Ano ang kauna-unahang marka ng malusog na iglesia? Pananampalataya kay Kristo. At mula sa pananampalataya kay Kristo, doon magmumula ang pagmamahalan sa isa't isa. Para maging tunay, hindi pwedeng wala yung isa. Dapat dalawa. Nakuha niyo ho? Hindi pwedeng mahal ang isa't isa pero walang pananampalataya kay Kristo. Patungo pa rin impyerno yun. Hindi naman pwedeng may pananampalataya daw kay Kristo pero wala namang pagmamahal sa isa't isa. Sabi ni Apostol Juan, makikita natin mamaya, siya nasa dilim pa rin. Patungo pa rin siyang impyerno. Ang biblikal na larawan na ito, may pananampalataya kay Kristo. At ang isang taong may tunay na pananampalataya kay Kristo, makikita mo, mamahalin nila ang isa't isa. So it cannot be just one. Kaya pag meron tayong nakikita mga tao, tila baga doon ng pagsasakripisyo. Yes, salamat sa Panginoon, pero isang dapat bigyang pansin, siya ba'y may pananampalataya kay Kristo. Alam niyo, mayroong mga tao, sakripisyo, tumutulong sa iba, hindi dahil sa pagmamahal nila kay Kristo, dahil sa sarili. Gaanong karami na ang na-interview sa telebisyon. Ate, kuya, ba't yung ginagawa yan? Ba't kayo tumutulong? Ba't kayo nagbibigay?
kasi pag tumutulong ako, magaan sa pakiramdam. So bakit nila ginagawa yun? Para maluwalhati ang Diyos? O para gumaang ang pakiramdam? Kita niyo ang kakapusan ng mabuting gawa ng isang makasalanang nilalang? O mga kapatid, narito ang katotohanan, ang marka ng isang malusog na iglesia. Hindi lang basta yun, tunay na Kristiyano ay nahandoon ng pagmamahal sa kapatiran. Ngayon buksan ho natin sa 1 John chapter 3. 1 John chapter 3. Verse number 14. 1 John 3:14. Ano po ang sabi? We know that we have passed from death unto life. Alam niyo ho kung yung lingwahe na yan? That's salvation language. We know. Alam natin. Paano mo malalaman? Ano daw ang kailangan? Ano daw yung alam natin? We have passed from death unto life. What is that? Salvation. Alam mo, wala ka na sa kamatayan. Alam mo, nasa buhay ka na. Meron ka ng buhay. Yes, nandun yung pagpapahayag mo ng pananampalataya kay Kristo. Pero paano mo matitiyak na ikaw nga ay isang mananampalataya ni Kristo? If we, anong sabi mo dyan? If we have, we know that we have passed from death unto life because we love the brethren. Dahil mahal natin ang mga kapatiran. He that loveth not his brother abideth in death. Again, hindi ito salita ni Brother Paul. Hindi ito Baptist doctrine. Ito ang malinaw na tinuturo ng Biblia. Kung ikaw ay walang pagmamahal sa kapwa mo, anak ng Diyos, ibig sabihin, hindi ka anak ng Diyos. Kung wala kang pakialam sa kapwa mo nagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo, sabi ni John, how dwelleth the love of God in him? Sa praktikal na paraan na lang. Hindi niya sinasabi kailangan mong isakripisyo ang iyong buhay. Pero sabi niya sa 1 John 3:17, but whoso hath this world's good and seeth his brother have need and shutteth up his bowels of compassions from him, how dwelleth the love of God in him? Take note, ang sabi ni Juan, nakita mo ang isang kapatid sa Panginoon, may pangangailangan, pero nasa iyo ang kakayahang tumulong. You have the world's good, but you shut, and you shut, and you shut. Hindi ito minsan lang nagdamot siya. Kung hindi yun yung paraan niya, hindi siya talaga nagbibigay. Sinasarado niya lagi ang kanyang puso. Ang sabi niya, paano mangyayari nasa iyo ang pagmamahal ng Diyos? And again, ang pagmamahal ng Diyos sa Biblia, hindi ganyan. Ang pagmamahal sa Diyos sa Biblia, ganyan. Sabi ni John, paano mangyayari nasa iyo ito? Kung wala kang pagmamahal sa kapatiran. O muli mga kapatid, meron ba tayo nito? Again, hindi mo si Brother Paul ang nagsasabi, ang Biblia ang nagsabi. Malalaman mo, matitiyak mo na ikaw ay nalipat mula sa dilim o mula sa kamatayan patungo sa buhay. Matitiyak mo, isa sa nagbibigay assurance ng kaligtasan ay merong pagmamahal sa kapatiran. Hindi ko sinasabing perpektong pagmamahal, pero merong pagmamahal. At mga kapatid, pwede ko bang sabihin, I have seen people, nakakita ako ng mga tao, labas-masok sa pintuan ng church na ito, na walang pakialam kahit kanino. Kumakanta, to God be the glory, pero kailanman hindi mo nakakitaan ng pakialam sa kapatiran. O kailangan niyang tanungin. Kailangan niyang suriin ang kanyang sarili. Maaaring alam niya ang Ebanghelyo, pero hindi pa niya tunay na sinampalatayanan nito. Dahil ang tunay na nakaranas ng pagmamahal ng Diyos, magre-resulta ng pagmamahal sa mga nagmamahal din sa Panginoon.
O mga kapatid, ang isang tunay na malusog na iglesia na handol ng pagmamahalan sa isa't isa. Kaya nga ho, napakahalaga ng lokal na iglesia. Kaya ho, napaka-imposible nung sinasabi, basta ligtas na ako, bahagi ako ng katawan ni Kristo, kahit nasa bahay ako, pwede ko sambahin si Lord. Yes! Dapat lang sinasamba mo ang Panginoon kahit sa bahay. Pero hindi tama na nasa bahay ka na lang lagi. Buksan na natin sa Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10, verse number 24. Kaya nga sana ho, ang desire ng Kristiyano ay hindi mag-isip ng dahilan na sasabihin sa pastor para manatili na lamang siyang manood ng service sa bahay, kundi makakita ng paraan, gumawa ng paraan sa biyaya ng Panginoon nang hindi lumalabag sa batas na makasama muli ang mga kapatiran. Ang sabi ng Hebrews 10:24, and let us consider one another to provoke unto love and to good works. Lahat ng iyan ay nakaangkla dahil si Kristo ang ating tagapagligtas at dahil siya ang ating tagapagligtas. Anong sabi? Let us consider, give attention to kanino? To one another. Anong gagawin? To provoke, to love, and to good works. Again, yung love dyan is an action word. Kilos ng pagmamahal, sakripisyo ng pagmamahal. Anong sabi niya? Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Na niliwanag ho natin ito sa simula ng mga quarantine. Ang pananatili sa bahay dahil itakda ng batas para protektahan tayo ay hindi paglabag. Sa Hebrews 10:25. Ang sinasabi ng Hebrews 10:25, again, ang dahilan ng pagtitipon-tipon ay dahil meron tayong tagapagligtas. Ang pagtitipon-tipon ay pagpapakilala, sumasampalataya ako sa tagapagligtas kasama nyo. Ang pag-iwan sa pagtitipon-tipon na tinutukoy dito ay pagpapakita ng pagtalikod sa pananampalataya kay Kristo. Apostasy ang konteksto mo nito. Hindi dahil iniingatan tayo ng gobyerno. So muli, ang gusto ko lang makita natin dito ano yung halaga. Provoke one another to love and to good works. Mahirap yun kung tayo hindi nagkikita-kita, hindi nagkakasama-sama. Pero mga kapatid, salamat sa Diyos sa mga teknolohiya. Kahit di tayo nagkikita-kita, di tayo nagkakasama-sama, pwede tayo mag-video call. May ladies fellowship online. May men's fellowship online, nagawa natin minsan. Nagpapaalalahanan, nagbabalitaan, nagpo-provoke one another to love and to good works sa biyaya ng Panginoon. So there is love one for another. Merong pagmamahal sa isa't isa. And lastly, dito ko natin tatapusin. Ang isang malusog na iglesia ito, their eyes is fixed on heaven. Their eyes is fixed on heaven. Ang kanilang mga mata ay nakapako sa langit o nakatingin sa langit. Verse 5, first part ng verse 5. For the hope which is laid up for you in heaven. Yung word na for po dyan ay hindi para sa, kung hindi dahil sa. So kung babasahin mo natin ng buo mula sa verse number 4 o mula sa verse 4, verse 3, we give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love which ye have to all the saints, for or because of the hope which is laid up for you in heaven. Anong ginagawa nila? Pananampalataya kay Kristo. Again, hindi lang basta yung exercise ng pananampalataya, pagtitiwala sa kaligtasan, kung hindi ipinamumuhay nila ang pananampalataya kay Kristo.
Hindi lang ito love for the brethren na, love kita brother, love kita sis. Hindi lang yun. Kung hindi sakripisyong pagmamahal para sa mga kapatiran, paano nagagawa yun ng isang tunay na Kristiyano? Hindi lang kasi siya nakatingin sa lupang ito. Nakatingin siya sa langit. His eyes is fixed on heaven. For the hope, dahil sa pag-asa na meron kayo, dahil sa pag-asa sa langit, for the hope which is laid up for you in heaven. Naalala niyo pag-aaral natin sa 1 Peter? Buksan lang natin sandali. 1 Peter chapter 3. Malapit na ho tayong matapos. 1 Peter chapter 3. Talagang iba pala yung may tao dito. Medyo mas tumatagal ako mag-preach siya na ho. Asensya na ho. 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 1 verse 3. 1 Peter chapter 1 verse 3 nung sabi, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto what? A lively or living hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible, undefiled, and fadeth not away. What? Reserved in heaven for you. O mga kapatid, sa ating mga Kristiyano, may nakalaang mana. Maaaring wala kang nakalaang mana o walang iniwan sa iyong mana ang iyong mga magulang. O maaaring isa kang magulang na nagkakamot ka, ano kayang manang may iiwan ko sa aking mga anak. O mga kapatid, narito ang pag-asa na meron ng isang Kristiyano, may nakalaang mana sa atin sa langit. Hindi daw ito makukupas, hindi daw ito mawawala, hindi ito mabubulok. Ito ay nakalaan para sa atin. At ang sabi ni Pablo, ang mga mananampalataya sa Colossae, ibinubuhay ang pananampalataya kay Kristo. Ibinubuhay ang sakripisyong pagmamahal sa kapatiran dahil sa pag-asa na nakalaan sa langit. Yun din ang meron sila. Mga kapatid, pag nagbasa tayo ng Christian history, lalo na ang history ng missions, mga Kristiyanong pumupunta sa ibang mga lugar, hindi yung libre. Meron yung tinatawag na holding the rope ministry, na kung saan isang misyonaryo ang nagsabing, tatalon ako sa balon, hawakan mo yung tali. Sabi yun ng isang misyonaryong susugod sa isang kagubatan, sa isang bansa na hindi kilala ang Diyos. Pupunta ako doon, pero hawakan niyo yung tali. At maraming mga Kristiyano nagsakripisyo. Sabi pa ng isa, oo, magiging masaya kung humiga sa sahig, gawing mesa ang kahon, kung naaabot ng ebanghelyo ang mga taga-bundok. Sakripisyo. Paanong nangyayari na may mga tao na nagsasakripisyo alang-alang sa pag-abante ng ebanghelyo, nagsasakripisyo alang-alang sa pangalan ni Kristo. Hindi na ba sila nag-iisip? Actually, nag-iisip sila na may katalikuhan. Sapagkat merong naghihintay sa kanilang mana na hindi mawawala. A healthy church, a healthy believer is one who has their eyes set on eternity. Nakatingin sila, hindi lamang ngayon dito, kundi doon at sa hinaharap. Maaaring kung nakatingin ka lang dito, at ang iniisip mo lang yung sasabihin ng mga kaibigan mo, maaaring ikaw ay maging tamimi at hindi maghayag ng ebanghelyo. Pero tumingin ka sa taas at sasabihin ni Kristo, at hayaan mo yung magtulak sa iyo para mas malakas ihayag ang mabuting balita ng ebanghelyo ni Kristo. Their eyes and heart is fixed on heaven, on heavenly things. Hindi ba si Jesus ang nagsabi, huwag tayo mag-ipon ng kayamanan sa lupang ito, kundi mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit? Hindi ba sinabi muli sa Colossians, balik tayo sa Colossians chapter 3, malapit na hong matapos, verse 1, ano po ang sabi ni Pablo? If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Kung ikaw nga ay tunay nang nabuhay kasama ni Kristo,
Hanapin mo ang mga bagay na nasa itaas. O kapatid, kamusta? Kamusta ang hinahanap mo? Alam niyo yung paghahanap? Sino yung subukan maghanap? Sino subukan maghanap? Siguro lahat tayo nakaranas ng mawalan. Kaninang umaga lang mo, hinahanap. Hinahanap namin yung susi nitong church. Hinanap ko sa asawa ko, hindi niya rin alam. Hinanap ko yung susi ko, hindi ko makita. Hinanap ko yung susi niya, hindi niya makita. Sabi niya hindi makita. Ano yung ginawa namin? Nag-exert ng effort. Nag-exert ng effort. Punta rito, punta roon, tinignan doon, tinignan dito, para makita yung susi. Doon ko pala naiwan sa may keyboard kasi nag-ayos ako dyan kagabi. Pero sa paghahanap, naglalaan ng effort. Tama ko ba? Pwede bang naghahanap ako? Hindi yun. Doon nagagalit ang maraming magulang. Kumilos ka kasi hanapin mo. It requires effort. Anong sabi ni Apostol Pablo? Seek those things which are above. Therefore, your efforts will be directed not just on things on the earth, but directed to the things that are above. Baka ang ating effort, buhay, ay puro lang sa mga bagay sa mundong ito at wala tayong ginagawa, kundi tayo nag-iisip sa mga bagay sa taas. Ang mga tunay at mga malulusog na Kristiyano at ang malusog na iglesia, ang sabi ni Apostol Pablo, for or because of the hope which is laid up for you in heaven. Their eyes is fixed on heaven. Well, marami pa ho tayong pwedeng sabihin, pero for the sake of time, isang talata na lamang ho. Buksan natin, dito tayo matatapos. Promise. 2 Corinthians chapter 4. Let me end with this verse. 2 Corinthians chapter 4. Ano sabi ho ni Apostol Pablo? Verse 17. Actually, pag sinimulan natin sa verse 7, 2 Corinthians 4:7, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not despair. But not in despair, persecuted, but not forsaken, cast down, but not destroyed. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Oh, nakita niyo kung pa describe ni Pablo ang kanilang karanasan. Para ba silang araw-araw na namamatay para kay Kristo? Ano? Titiisin mo yun? Para kang alos araw-araw namamatay para kay Kristo? Ang sarap-sarap ng buhay dito, party-party. Saan nakatingin sila, Pablo? Verse 17. For our light affliction, which is but for a moment. Nakita niyo kung patinignan ni Pablo? Itong mga kahirapan na ito, itong mga pagbabata na ito, itong mga pagbabanta na ito, itong mga sakit na ito, itong mga bigat na ito, itong mga luhang ito, masabi niya, magaang lang yan. At sandali lang yan. Alam niyo ho, lahat ng titiisin natin para kay Kristo, kumpara sa tiniis ni Kristo para sa atin, magaang at sandali lang. At hindi lang rin ikukumpara ang sabi ni Pablo, for our light affliction, which is but for a moment, worketh for us far exceeding an eternal weight of glory. Mga kapatid, may mga tao nag-i-invest ng buong buhay nilang pinagkakitaan. I-invest sa isang negosyong maaaring magbalik ng 20%. Pero mga kapatid, ang sabi ni Pablo, i-invest niya yung kanyang buong buhay sa isang bagay na magbabalik far more exceeding, patong na superlative, far na, more pa, exceeding pa.
far more exceeding and eternal, walang hanggang weight of glory. Why? Verse 18, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Nakatingin sila sa walang hanggan. Ang mga Kristiyano sa Colossae, nakatingin din sa walang hanggan. They have their eyes fixed on heaven. O tulungan nawa tayo ng Panginoon. Dahil mga kapatid, madalas nasusumpungan tayo ng Panginoon na nambubuhay at nakatingin lang at libang na libang sa mga bagay dito sa baba. O mga kapatid, gawin natin ang mga bagay sa baba na nakatingin sa taas. Alalahanin natin na may naghihintay sa atin na uuwian natin. Hindi ito, merong mga taong nagtatrabaho ngayon at hinuhulugan yung pambayad nila sa ataol na kanilang paglalagyan at puntod na kanilang pagsisilidan. Hindi sinasabing maliho yun, pero magandang mabuhay tayo, trumabaho tayo. Hindi lang para sa paglalagyan ng katawan mo rin, kundi sa pupuntahan ng kaluluwa mo sa langit na inihanda ng Diyos sa iyo. Ang isang malusog na iglesia ay nakatingin sa langit. Mga kapatid, nawa kahit ngayong panahon ng pandemya, ang mga bagay o mga marka na ito ng malusog na iglesia ay makita sa atin. Kahit may physical distancing tayo, kahit di natin magawa ngayon yung mabigat na shake hands, kahit di natin pwedeng mayakap ngayon ng mga kapatiran, kahit di natin magawa yung ating mga nakasanayang kainan o fellowship at mga malapit na mga bagay na ginagawa ho natin, nawa manatili tayong malusog na iglesia na merong tunay na pananampalataya at buhay na pananampalataya kay Kristo at merong mainit na pagmamahal sa mga kapatiran at nakatingin tayo sa mga bagay sa itaas. Nawa mga kapatid, kahit ganito ang ating bilang, ganito ang ating kalagay, masumpungan ng Diyos ang iglesyang ito na malusog para sa kanyang pangalan. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, salamat po. Salamat po sa iyong pagre-rebuke sa amin. Paalala, pagsansala, at tunay, Panginoon, paalala mo sa amin na ang mga minamahal mo ay sinusuway mo. Kung kami man, Panginoon, ay masyadong nahahaling sa mga bagay sa libutang ito, kung kami man, Panginoon, ay mas madalas nakatingin sa mga bagay sa lupa at hindi bagay sa itaas. O Panginoon, lalo na kung kaming nagpapakilalang Kristiyano ay malamig sa pagmamahal namin sa aming kapwa. Patawad po. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, na maibuhay ang mga katangian na ito ng isang malusog na iglesia, isang malusog na mananampalataya ni Kristo. Lord, nakikiusap po kami. Kung meron man po sa kalagitnaan namin ngayon, maging sa mga nanonood sa tahanan, na wala pang personal na pananampalataya kay Jesus, hindi pa nagtitiwala sa ginawa niya sa krus ng kaligtasan, mahabag ka po, O Diyos. Buksan mo ang kanyang mga puso. Buksan mo ang kanyang puso. Siya'y sumampalataya nawa kay Kristo. Panginoon, kaming mga sumasampalataya kay Kristo, nawa makita ng sanlibutan ng marka ng isang tunay na disipulo mo. Nahando ng aming pagmamahalan sa isa't isa. At Panginoon, tulungan mo kaming mamuhay sa gitna man ng pandemya, sa gitna man ng problema, o Panginoon, sa gitna man ng kasaganaan, tulungan mo kami na tumingin sa pag-asa namin sa itaas. O Panginoon, salamat po sa paalala ng iyong mga salita. Lahat ng ito ay sa iyo namin inihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po'y umawit sa Kanya.
Dennis sa lahat, kay Joey. Ulitin po natin, glory is Diesel. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to the heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to the heart was the blood applied. Glory to His name. Unto this fountain so rich and sweet, faster the soul at the Savior's feet. Launching today and we become free. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to the heart was the blood applied. Glory to His name. Well, mga kapatid, huwag ho muna kayong aalis, magpipicture tayo o video na gano'n. That's for record keeping sa mga nandito. Para kung huwag naman sana mangyari, kailangan ng contact tracing at least pero tayong pepresentang record. Mga kapatid, salamat po sa inyong pagtunghay. Muli ho, mamayang gabi, alas 6, ay meron tayong gawain. Sa mga gusto ho makasama natin dito, mamaya pong gabi muli ay 6 p.m. meron tayong gawain ng pagsamba. God bless po. At kailangan ko nang patayin yun. Pagkat yun ang ipang picture na.